Tatlo na ang kumpirmadong patay mula sa ginagawang siyam na palapag na hotel building na gumuho sa Pampanga kahapon na madaling araw. Hindi bababa sa 17 ang pinaghahanap pa. At para nga sa update live mula sa Angeles City, may express report si Mon Gualvez. Mon, kumusta naman ang search and rescue operations dyan? Nikki, wala pa ring tigil ang ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad mula sa siyam na palapag ng gusaling gumuho nga dito sa Angeles City, Pampanga kahapon ng madaling araw. At gaya ng sinabi mo, umakyat na sa tatlo ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi mula sa insidente. Sakay ng stretcher, tulong-tulong na binuhat palabas ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pangatlong labi mula sa nag-collapse na ginagawang building. Kinilala ang biktima na si Porperio Alicaway, 66 na taong gulang at isa sa mga construction workers sa site. Patay rin ang kapwa nito construction worker na si Mark Lawrence Kapungay, 21 anyos, na unang nailabas kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Buhay pa raw ito nang maalis sa dumagang debris pero namatay din kinalaunan. Sa ngayon, tatlo na ang kabuang bilang ng mga nasawi kabilang ang Malaysian national na unang nakuha kahapon. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang 17 nawawala base sa bilang ng foreman ng tinatayong building. Walang patid ang pag-iikot pa rin ng mga K9 units at pagsasagawa ng thermal scanning para ma-detect kung may sign of life pa sa loob ng guho. Ito kasi ang dahilan kaya hindi nila basta-basta maggamitan ng mga heavy equipment ng lugar sa pag-asang makaka-recover pa ng buhay na individual matapos matrap dito. Puna kasi ng ilang kaanak, mabagal ang aksyon at pagresponde rito ng mga otoridad. Nawawalan na nga raw sila ng pag-asang buhay pang makukuha ang kanilang mga mahal sa buhay. Hiling na lamang nila makita pa ang mga katawan nito. Samantala, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga lokal na otoridad at emergency response units para sa nangyaring disgrasya. Tumutulong din daw ang PNP sa gumugulong pang investigasyon para sa sanhi naman ng insidente at ang mga posibleng paglabag sa safety at building regulations. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection o BFP, pinagtutulungan nilang suriin ang lahat sa 4 na areas ng guho, habang ang lokal na pamahalaan ng Angeles City ginagawa raw lahat mula pa kahapon at nitong nakarang magdamag para sa search and rescue operations. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Simula po kaninang madaling araw, no, patuloy po yung isinasagawa nating mga search and rescue operations. Nag 24 hours po tayo kahapon. We did everything. Yung ating mga resident doctors from the public hospitals were also here. Activated pa rin po yung ating unified command system as of now, no. Ginagamit po lahat ng mga equipments na available, even yung thermal imaging para to detect yung mga signs of life. Kapag na-mark na po iyon ng ating mga rescuers, yung 4 na areas na pong iyon, and then pag may makita po, proceed ulit tayo sa rescue operation. Kapag wala na po tayo makitang signs of life, breathing, heartbeat, then ang gagawin po natin is magkakaroon na po tayo ng removal of debris. Nikki, nahati nga sa 4 na sektor itong pinakagumuhong gusali para mas madali talaga yung pinaka-rescue operations na ginagawa ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, meron silang isang na-detect na tao dito sa may Sector 2 na kasalukuyan din nilang nire-rescue. No? Ang information lang sa atin, mukhang malaki talaga yung mga debris na kadagan dito sa individual kaya nahihirapan na talaga itong mailabas. Kanina pa ito, mula alas 7 ng umaga, tinatry na maalis yung mga nakadagan sa kanya mga debris. Kaya hindi pa ma-determine kung ito ba ay buhay o baka nasawi na rin sa bigat ng mga debris dumagan dito. Nikki? Pero Mon, wala pa bang nakikitang sanhi yung mga otoridad nga sa punot dulo nitong disgrasya mismo? Oo, initially, Nikki, paulit-ulit tatanong talaga sa kanila kung ano ba yung mga at least initial na mga dahilan kung bakit nagkaroon ng disgrasya. No? Ang sinasabi kasi ng BFP, patuloy muna sila sa pagpo-focus sa search and rescue operations, and then yung investigation side, doon pa lang daw gagawin yan after na at least ma-clear itong search and rescue. Pero according sa ilang mga kaanak at mga taga rito, ang sinasabi nila, wala namang lindol na nangyari nung kahapon ng madaling
madaling araw para mag-trigger dito sa pagka-collapse ng naturang building. Ang sinasabi nila, meron lang daw thunderstorms, malakas na hangin na malabuhawi na maaari nagdulot nga raw ng pagkagiba nitong naturang ginagawang 9-story na building. Nikki. Pedmon, meron din bang iniimbestigahan yung mga otoridad kung sinong pwedeng managot dito nga sa nangyari? Well, technically, yung pamunuan talaga or may-ari nitong construction building na ito or site rather, ang pinakamananagot dito technically dahil talagang kailangan malaman yung structural integrity at may mga information pa na aside sa 9-story building na in-apply nila sa lokal na pamahalaan, mukhang nagpapagawa pa sila ng swimming pool sa pinakataas. Kaya ito yung mga bagay na inaalam pa na mga otoridad hanggang sa ngayon, lalo't hindi pa rin kasi nakakapagbigay ng pinakapahayag ang may-ari ng nag-collapse na gusali. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Angeles City sa Pampanga. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.